Okay, ano, gusto mo, game tayo? After yung mahabang usapan, tara, unwind tayo, laro muna tayo. ML tayo. Teka, may pustahan ba yan? Ice water. Ice water lang, Ice pwede water, na. sige. Okay. Hirap. Sige, punta kami dyan. Kailangan ko ng help. Naku, ang dami. Talo na naman tayo. Palagi na tayo natatalo. Tawagan ko muna kaibigan ko. Sige, attorney, papunta na po ako dyan. Oh, yan na pala siya eh. Ayun, Ito na si Ito Max. dito ka na. Galing to. Attorney ko, attorney Roman. Kamusta ba? Ako pahala sa inyo. Salamat. Lifesaver. Okay. G! Sige. Dito sa submit, attorney. Okay. Tama kayo, tara. Diyan na, Sabi tara. na natin last food. Ito, tower hit. Ito na. Yun! Nice! Thank you. Nice! Finally. Finally, no? Talagang team effort eh, no? Oo. Una na ako sa inyo. May pupuntahan pa ako. Thank you, Attorney Isko. Thank you sa game. Thank you, Ingat Rigat. po kayo. Salamat, Ito Max, ha? Kasi para kami natatalo, dumating ka, bigla kami nanalo. Walang problema, attorney. Anytime. Oo, pero mag-usap muna tayo kasi na-curious ako sa background mo eh. Pwede. Walang Oo. problema. Una-una, Ito Max, ano ba, bakit yun ang, yung sa birth certificate mo, Ito Max ang pangalan? Hindi po. Ang totoo talagang real name, attorney, is Patrick James BKD. Ang screen name ko na Ito Max, kabaliktaran ng kamote. Bakit kamote ang napili mo? Kasi yun yung usual na tinatawag sa akin dati. Kamote mo naman, parang gano'n. Kapag may mga sablay ka na Mga galaw. sablay. Oo. Pero yung sablay na yan, ginawa mo parang palagi ka naman nanalo. Ginawa ko Dahil siyang sa- motivation. Pinakitaan mo ng bilas sa paglalaro ng ano. Yeah. Teka, bago ka gano'ng katagal ka na naging gamer? Bata pa lang ako, gamer na talaga ako eh. Pero yung nag-start yung professional career ko talaga. Way back 2018, graduating student. So, nung ino-offer sa akin yung opportunity, nung una, hindi ko pa tinanggap dahil marami rin akong mga major subjects na kailangan ipasa, tas mga thesis. Okay, ano bang yung kinuha mong Ang course ko, computer engineering. computer engineering? Wow, lalim na siguro. Magaling ka sa math. Isa lang sa mga favorite. Ito, suntok sa buwan, ha? Nakakatulong ba yung pagiging computer engineering mo? Yung computer engineering sa gaming? Para sa akin, malaking bagay kasi yung pinag-aaral namin more on logic which is, tas mga logic. situation, Okay, so Siyempre. nakakatulong sa game mo. Anong pwede. game ang nilalaro mo? MLBB, Mobile Legends, Bang Bang. Wow! Since 2018, bilang 2018. Yung nilalaro ko. Nung nag-aaral ka, o nung lumalaki ka, naisip mo ba na papasok magiging professional gamer ka? Dati, pangarap ko lang siya na maging pro. Kasi marami rin ako napapanood talaga ng mga professional gamer. Na like sa LoL, sila Faker, yan, sa Dota, yung mga luma pa. So, pangarap ko lang talaga siya. Hindi ko in-expect na mapupunta ako dito sa sitwasyon na to. Anong sabi ng magulang mo sa'yo nung sabi mo gusto mong maging professional gamer? Nung una, nung naglalaro ako, kasi college ako noon, parang naabot ako ng umaga kakalaro. Tapos, may mga times pa nga na pinapatayan nila ako ng internet kasi naabot na ako ng alas 4. Papatayan nila ako ng Ganun? internet. Talaga? Tapos, pagpatayin nila, gigising lang ulit ako, tapos isasaksak ko lang ulit yung internet. Para ganun ba? tuloy-tuloy lang. Pero sinabi pa nila, ngayon, tanggap nila. Ngayon, Yung game mo. tuwan-tuwa sila kasi hindi rin nila expected na may mapupuntahan pala yung paglalaro. Akala kasi nila dati, yung paglalaro ko ng ML, parang ginagawa ko lang siya na pastime. Tapos naging career ko na. So ngayon, tuwan-tuwa sila, hindi nila in-expect. Bakit sa lahat ng games, ML ang pinili mo? Yung ML kasi, parang nung sumikat siya, sobrang easy to access kasi siya. Hindi katulad sa mga
computer games, kailangan may computer ka bago ka makapaglaro. Hindi ka tulad sa ML, basta may cellphone ka, which is karamihan naman ng tao may cellphone, kaya mo nang malaro. Tapos yung game na ML din kasi, MOBA games din siya. In comparison sa mga nilalaro ko before, parang same play style lang. Oh, tsaka yung ML, team game yan. Team game mo, limahan. Sino yung mga kampi mo doon? Mga kaklase ko lang, mga kaklase ko lang. Mga kumukuha rin ng ano, Engineering din. Engineering. Yun din. Oh, galing ano. Teka, so sabi mo, paano ka na-discover ulit sa mga competition? Ako sa competition, sumasali ako ng mga small tournaments sa mga online. Tapos leaderboards din, yung maglalaro, magpapa-high rank ka para ma-scout ka nila. Kasi may kita mo yung mga mga players sa leaderboards eh. So yung mga top 10 yan, magpapaangat ka ng rankings mo. And then palagi ka na nanalo, na-discover ka. Nung discover lang din ako nung teammate ko yung kumuha sa akin sa execution. Paano ka mag-prepare para sa isang tournament? Okay. Sa preparation, may ginagawa po kami bago kami sumabak ng tournament. Nagme-meditate. Ganon. Meditation? Apo, meditation. Tapos, i-discuss dun yung, habang nagme-meditate kayo, sasabihin yung mga strategy, mga ganon. So, para mas ma-absorb. Tense pala yan, no? Grabe. May no? mga ganon. Parang visualizing, i-visualize mo yung Strategy. Kasi, mas ma-absorb mo kapag pre yung utak mo. Oh. So, yung mga sasabihin na is, mas So, may nakatulong. meditation, ano pang ginagawa? Exercise din po, every morning, Every morning, every day. every day. Kaya pala fit na fit ka, no? Okay. Nung nakita kita, akala ko parang kang athlete eh. Yun po kasi parang tinuro sa amin yan sa team namin sa Onyx na kapag ka physically fit ka, syempre connected din yun sa decision making mo sa Totoo paglalaro. naman yun. Alam mo, even as a lawyer ako, dahil kami, babat kami sa pagbabasa at pagsusulat. Alam mo, minsan yung burnout na sinasabi. Contra burnout, yung exercise. Exercise talaga. Ano ba routine mo? Morning o afternoon? Minsan po, kapag ka may activity kami na sobrang aga, sa gabi na. Pero usually, pagkagising talaga, diretso na kami dun. Meron ba kayong exercise na Routine? prescribed? Oo. Gym lang. Gym lang? Oo, gym lang. Tumatakbo ka rin? Ay, lakad. Lakad? Okay. Kumbaga 10,000 steps. Wow, dami rin yun ah. Every day. Paano, siguro part ng gameplay, kailangan mabilis ang reflex mo. Oo po. Anong ginagawa nyo para Sa mabilis? pag-reflex, exercise lang. Parang in-exercise lang namin yung daliri. Tapos after maglaro, walang hugas huwag ka muna magbabasa. Grabe pala, no? Yung mga gano'n. Para hindi manginig yung daliri mo. Anong aspiration mo sa future? Anong gusto mong mangyari? Okay, nakapaglaro ka na ng... Sabi mo, gusto may mga careers na game-related. Paano yung computer engineering mo? Yung sa my course ko. Oo. Actually, yung sa course ko naman, syempre ayoko rin naman masayang yung parang napag-aaralan ko kasi yun yung una kong naging pangarap eh. Kumbaga, syempre yung sa gaming, parang passion ko siya. Pero syempre, ayoko rin masayang. May plano rin talaga akong bumalik sa, parang sa Computer engineering. mga trabaho ng computer Hindi engineering. naman magkalayo yun eh. Hindi Diba? naman. Tsaka marami rin scope sa esports na connected talaga sa computer course na pwede mo maging trabaho. Sa Pilipinas, dito sa atin, merong mga paaralan, mga schools na merong mga games. Sinusupport nila. Sinusupport nila, no? Anong response mo doon? Ako, nakakatuwa kasi as a gamer, kumbaga, dumating na rin sa point yung mga schools na isa na rin sila sa mga nagsusupport ng gaming. Kasi, yun nga, kumbaga, yung tingin kasi nung karamihan sa paglalaro talaga is parang wala kang mapapala. Pero nakita naman ngayon na pwede ka makapunta ng ibang bansa, marepresenta mo yung Pinas, magkaroon ka ng pride na habang ginagawa mo yung passion mo, at the same time, kumikita ka na rin. Kumikita ka at the same time. I think parang nag-iipon ka, no? Ipon. Nag-iipon. Yun yung Para sa next career mo. Kung may budget ka. Panggastos. Well, natutuwa ako na at least at an early age na naranasan mo na yun. Laking bagay yan. Ngayon, let's say, maraming gamers sa Pilipinas. Ano mo, sa Bataan, ang daming gamers. Marami po talagang ML, games dyan. anong message mo sa kanila
about e-gaming? Dapat ba ito Payo. recreation? Dapat bang seryosohin sa mga gustong maging professional gamers, sa mga gustong kumuha ng mga gaming-related courses? Anong message mo sa kanila? Ako, ang payo ko din kasi sa mga gamers talaga. Ayoko rin kasi na parang ang gusto ko kasi ma-push lahat ng bata talaga makapagtapos talaga ng pag-aaral. Kasi parang standard yun eh. Kasi kapag lalo kung meron ka namang capability na makapag-aral, wag mong tignan yung paglalaro as yun yung pwede mong career. Kasi after mo makagraduate, yun nga, since meron ng mga pinupush na papuntang gaming industry, pwedeng yun yung kunin mo tapos tapusin mo pa rin yung course mo sa college kasi pangarap din ng mga magulang natin yun sa atin. And syempre, pwede mo naman ma-continue yung passion mo na habang nag-aaral ka, katulad ng nagawa ko. Tsaka honestly, tama ba yung sabihin na parang dumadaan ka sa putas ng karayom Oo. para maging gamer? Oo, mahirap ba yun? din. Opo, mahirap din talaga kasi siya parang suntok sa buwan din eh. Hindi porket mahilig ka maglaro, makikita mo na yung sarili mo na pwedeng maging professional gamer. Kasi marami ka rin kalaban dyan. Kumbaga, Sa dami ng mga players. sa dami ng mga players. ML country tayo, no? Dami yan. Hindi mo masabi kung ano. Tsaka rin siya parang sugal din sa ngayon, sa state ngayon. Kasi hindi mo masabi kung after mo nang maging professional ng 1 to 2 years, ng year 3 mo, pwedeng matanggal ka na or humina ka na, mga ganun. So, walang kasiguraduhan. Kasi yung mga contracts din naman, hindi naman pang mahabaan eh. Maikli ba yung Yung iba, usually yung iba. Hindi lang gano'ng mahaba yung contract. Mga per season, mga ganun. Gano'ng katagal isang season? Mga 6 months. Maikli ganyan. ano? Maikli lang. So talagang Tapos kailangan lipat ka ulit. talaga yan. Pagalingan talaga. Tsaka dapat may ma-establish ka talaga na name para talagang kunin ka ng mga teams. Ano naman message mo sa mga magulang na nag-aalala sa mga anak na nag-gaming? Ang payo ko sa mga parents na nakikita na naglalaro yung mga anak nila. Wala namang problema kung nakikita nyo sila naglalaro. Basta tapos na yung mga kailangan nilang gawin. Mga activities nila sa school. Bigyan nyo sila ng time kahit sabihin natin mga 2 hours every day. Basta wag lang yung mapupuyat na kakalaro tas hindi na makakapasok na school. Yun lang yung iwasan natin. E2. Tama, E2, di ba? Apo. E3? E2. E2. Sa dito maglalaro tayong game. Pero hindi ML. Ano po? Bubunot ako ng mga tanong galing sa mga top files mo. Kaya talagang sikat ka at magaling sa Mobile Legends hanggang sa interview ko, sinusundan ka ng mga fans mo. Sasagutin natin yan. Ang ginawa natin, kumuha tayo ng mga tanong, pinate natin, at ni-roll yun ng aking staff. Bubunot ako ng 5, sagutin mo, ha? Sige po, walang problema. Ito yung tanong. What have you learned from all your experience in the league and industry? As a player or as coach? I guess as a player. Anong natutunan mo? Ako, isa sa mga natutunan ko talaga yung pakikisama talaga sa iba't ibang tao. Kasi marami na akong na-meet marami rin akong teams na na-experience. So, nakita ko yung iba-ibang perspective ng tao, tapos yung iba-ibang ugali. So, ang natutunan ko pa, syempre, yung sa mga upper management, kung paano yung tamang pagtatrabaho, tamang skills, yung work ethics, saan ka dadalhin ng passion, yung mga ganong bagay. Naniniwala ka ba? Actually, may follow-up question ako dyan. Yung pagiging mabuting teammate, may kinalaman ba yun sa galing? O walang kinalaman sa galing, kundi may kinalaman sa pagkatao niya? Opo. Kapag ako naniniwala ko kung ano yung character mo outside, yun din yung character mo in-game. So kahit na mayroong magaling na teammate, pagka masamang ugali, parang hindi kayo naglalot. Mahirap makasundo. Kasi yung laro namin, yung ML, kasi hindi naman siya 1v1 eh. So it's a team composition. So sobrang laking bagay na dapat one page kayo, same page kayo.
Tama. Yan. What was the most intense match you've had in all your esports career and what were you against? Ano yung pinakamatinding laban mo? Tsaka sino kalaban mo? Siguro, pinaka-memorable tsaka hindi ko nakakalimutan. Yung laban namin against NXP. NXP. Ano yun? Kasi Taga saan yung NXP? sa Pampanga. Oh. Tapos nasa execution. Yung laban po na yun, parang most awaited match yun na sa buong kasi yun kumbaga mainit. Bago mag-start yung laban nun, marami ng parang mga banters, mga batuhan ng usapan mga yabangan, gano'n. Oo. Sino mananalo. So, siya, parang inabangan siya. Alam ko, yun yung pinaka, unang million views na, Wow. parang 500k live views sa Facebook, tapos sa YouTube. na. Sobrang dami yun. Grabe. Kasi after namin manalo doon, sobrang daming sumugod sa, pandemic pa po yun, tapos ang daming sumugod sa bootcamp namin ng mga fans. Talaga? Kumbaga tuwan-tuwa. Sa tuwa? Inabangan talaga, inabangan yung laban na. Yun yung Wow. pinaka-memorable sa akin. Kasi kayo yung dalawang top team, gano'n ba? Hindi, kumbaga, yung parang leader namin, sikat kasi yun. Tapos yung leader din ng kabila, sikat din. Tapos laging nagtatrash talk. Kumbaga Okay. silang dalawa yung pinakasikat na, nun. Si Doggy tsaka si Zap, nung pinakasikat na influencer ng MLBB. Yung trash talking ba, totoo yun o ginagawa nila talaga? Yung parang inisan lang? Nung mga time na yun, medyo may pagkatotoo na po yun. Kasi, Oo, kasi parang kasi pandemic nga online, syempre, oo. yabangan. Kumbaga, kung sino ba talaga yung mas malakas, gano'n. Yes. So, inabangan talaga yung laban. Ngayon coach ka na, what are you looking forward to? Pressured ka ba? Actually, ngayon, yung pagko-coach ko, so ko rin siya, isa sa mga pangarap ko din dati nung bata. Kasi, parang nakatawa nga kasi nung bata ko, ang pangarap ko talaga maging teacher. Parang talaga? magturo. Oo. So, napunta ako sa coach. Kumbaga naging Pareho, coach ako. oo. Pero ibang industry. Magpinsan yun eh. Oo. Magpinsan yung coaching at teaching, ano? Oo, parang gano'n. So, ngayon, parang sobrang natutuwa rin ako na marami akong players na nasi-share ng mga ideas ko. Kumbaga, nade-develop ko sila. Kung ano yung mga experiences ko na nangyari sa akin, syempre, tuturo ko sa kanila para hindi na nila mas madali yung maging buhay. Oo. At least kasi galing ka sa paglalaro, sa gaming. But you still play, ano? Naglalaro ka pa rin. Hindi, coach na po. Coach na ako pa, fully. Na galing ka dun sa being player, alam mo yung pinagdaraanan ng player. Mechanics, lahat. Kumbaga, nag-start din ako talaga na pinakasimula. Kaya alam ko yung lahat. Marami na rin po talaga ako experience sa pagtuturo. Ayun nga. Isa rin sa hilig ko talaga ng bata na maging teacher. Kaya yung pagko-coach, hindi naman ako pressured. Kumbaga, Ilang years ka na naging coach. coach? Oh. Naging coach po ako nag-start nung 2023. Tapos bumalik ulit ako 2022. Okay. Tapos bumalik po ulit ako ng player noong 2023. Tapos coach ulit. Coach ulit. Kumbaga parang pabalik-balik. Ganun po. What do you feel about being an established professional sa ML scene? I guess, tinatanong to, anong pakiramdam mo na professional player ka sa ML scene? Okay. Ngayon, parang normal lang eh. Kasi dati, sobrang bago sa akin. Pero since matagal na rin ako sa scene, tas isa rin ako sa mga na nakilala. Sobrang thankful sa narating ko. Kasi hindi ko siya expect na mapupunta talaga ako sa ganitong sitwasyon. So, thankful ako, tsaka masaya ako na marami akong na-inspire din ng mga tao. Ito, since nasa Onyx PH ka na, what's your message to your previous teammates? Masaya ako. Sana naging masaya din kayo. Message ko sa dati kong team, good luck sa atin sa MPL yan. Galingan nyo kasi gagalingan ko din. Tapos papakita ko na mas better kami ngayon. Wow, galing ha. Angas. Hindi, kinakailangan yung angas para gumaling Kasi alam mo, yung paghamon mo, ito sabihin mo kung ganito yung pananaw mo. Yung hamon mo na yun, actually paghamon sa sarili mo yun. Tama naman.
Di ba? Opo. Pero directed at somebody else. Pero actually, hinahatak mo sa sarili. Para syempre, Kailangan mong panindigan yung sinabi mo. panindigan yung sinabi mo. eh. Tama. Tama. Ganyan din ako. Di ba? So anyway, maraming salamat E2. Sana hindi ito yung huling pagkakataon na mag-uusap tayo. Sana. Kasi nakikita ko talaga na, alam mo, sa pagkipag-uusap ko sa'yo, nakikita ko yung kabutihan ng loob. Na yung gusto nga, sinabi mo, gusto mo maging teacher, ibig sabihin mo, gusto mo maging coach. Magturo. Ang coaching na naman, hindi lang patungkol sa game yan, patungkol sa buhay yan. Agree? Opo. Oo, di ba? At maraming kabataan ang naglalaro ng Emer at dahil dyan maraming pagkakataon na maging mentor sa kanila. Opo. Okay, maraming salamat. Maraming salamat, attorney, sa pag-invite yan.